Hi, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking YouTube channel. Doon sa mga old-timers na natin, sa mga subscribers natin dyan sa channel natin, uh, matagal na, no? Tsaka sa mga followers natin sa Facebook, sa ating Facebook page. So, shout out sa inyo. Shout out muna natin dito yung ating mga subscribers and followers, no? At ito naman ang ating Facebook page nandito para maging familiar kayo dun sa mga gusto mag-follow. And of course, doon sa mga first time tayo mapanood, first time makita tong video natin, na-recommend daw ng YouTube algorithm sa inyong mga accounts or sa inyong Facebook page, lumabas dyan sa suggested video, whatever. Well, welcome kayo dito sa aking channel, and I hope you'll get something, no? Any information that that might help you sa kung ano mang meron kang needs sa ngayon, kaso ka ba, status mo, ano ba sistema, no? I hope you get something from this video. And I have so many other videos, as you know, I have like 350 plus videos already in my channel. So come visit and check. Marami sa inyo yung mga questions ninyo have already been answered by some of the videos I made. No? Marami na akong video kasi nagawa rito. Just tingnan nyo na lang. And of course, for you to be familiar with the way I present my videos, very simple, point and shoot lang po. And what to expect in terms of privacy, kasi nagtatanong kayo rito, makikita yung inyong mga YouTube account names, handle ninyo, no? Makikita yan. So what to expect in terms of privacy and what to expect in terms of how the presentation, the video goes. Panoorin nyo ating YouTube rules, nandito. Alright, welcome back sa ating discussion. Ang tanong ay kung pwede ba ang isang empleyadong naka-AWOL status, no? Yun ang based na kasi ito sa comment ng isang subscriber natin, pwedeng mag-apply sa ibang kumpanya, no? AWOL status. Now, ang sagot natin dyan ganito. First, i-assume natin na yung AWOL na sinasabi niya ay technically understood as AWOL natin, ano. Pag sinabi mo kasing AWOL, ito yung absence without official leave. Ang ibig sabihin nito, siya ay hindi pumasok sa kumpanya, na hindi naman nag-file ng leave, wala namang sickness, basta nawala na lang, naglaong parang bula on certain days lang naman, no, certain days. Now, ang question, kung siya ba ay pwede pa mag-apply sa ibang kumpanya. Kapag AWOL status lang yung isang empleyado, halimbawa hindi pa naman na-terminate, kasi ang AWOL status, hindi naman ibig sabihin terminated ka. Technically speaking, kasi meron tayong non-technically speaking, yung commonly understood by laymen, na kapag naging AWOL status sila, yun ang pangalawa nating pag-uusapan. So ito muna, technically speaking, AWOL is just absence without official leave, no? Normally, hindi naman natatanggal ang isang empleyado just based on AWOL na a few days na absent siya. Provided na pumasok siya after a few days. Yun kasi ang technical na ibig sabihin ng AWOL, no? Kasi ang nangyayari dyan, ang kumpanya, kapag naging AWOL status ang isang empleyado, pinapadalahan niya ng notice to explain with return to work order or RTWO, no, na directing yung empleyado na mag-report agad sa work immediately upon receipt of the notice. Pag hindi niya na-complyan, magpo-progress into abandonment of work na ang kanyang kaso. Now, ang empleyado na on AWOL status, dahil hindi pa naman siya terminated, technically speaking, hindi pwedeng mag-apply sa ibang kumpanya. You know why? Kasi pwedeng labag yan sa kanyang kontrata
na nakalagay na no moonlighting, halimbawa contract, meron silang fidelity clause. Ang ibig sabihin ng fidelity clause, trust, yung faithfulness, no, mo sa kontrata mo na isa lang magiging employer mo, na you cannot be employed with other companies while still being employed with the employer. Yung mga ganon, no. In some certain cases may non-compete pa, no, kapag halimbawa nag-apply siya sa company na may competing business yung sa kanyang current employer, yung mga ganon. So ang ibig natin sabihin, while on AWOL status, wala pang natatanggap na termination notice, hindi ka dapat nag-a-apply sa ibang kumpanya. Kasi pwede kang singilin for damages at tutuluyan kang ma-terminate for serious misconduct, violation of fidelity clause of your contract, may mga ganon, no? Moonlighting, no? Yung mga ganong sistema, pwede kang matuluyan dyan. So, again, yan ang legal implication. Let's proceed doon sa sinasabi nating AWOL na loose term, yung hindi technical, kasi yung una natin diniscuss technical. Actually, yung AWOL na loose term na ginagamit ng karamihan, ang ibig nila sabihin terminated na sila or ina-assume nila na terminated na sila. Kapag na AWOL kasi, ang empleyado, sabi natin, technically, absence without official leave ka pa lang naman. Absent ka lang, hindi ka pa terminated, no? Pero minsan, itong mga empleyado kasi na nag-AWOL, wala naman na talagang balak bumalik. So, ang ini-expect nila, tatanggalin na rin naman sila, no? Ang mga employer naman na may empleyado may AWOL status, minsan, hindi naman nila tinatanggal. Naka-AWOL status lang din naman. Kung hindi rin marunong ang HR, akala nila kapag AWOL status tapos wala na rin namang interest bumalik, yun na yun, terminated na yun. So yun ang mga mali na interpretation pagdating sa AWOL, no? Kaya tinatawag nating loose term. So parang both parties nagkakaroon ng understanding na ano na kami, swipe ko lang to, na wala, hindi na babalik yan. Dahil hindi na babalik yan, then terminated na rin yan. Parang ganun ang pagkaintindi nila, no? Now, ang point ko kasi ganito, dahil loose term lang siya, delikado for both parties yung ganong sistema, no? Bakit delikado? Kasi, kung si employee nag-assume na dahil naka-AWOL status siya, terminated na siya, nag-apply siya sa iba. Ang problema, marunong yung HR ng kabila. Ang alam niya, yung HR ng company, ang alam niya na kapag AWOL status ka, hindi ka pa terminated, no? So ngayon, si HR dito sa kabila, nalaman niya na si employee nag-apply sa iba. So, that gave more reason sa HR na to na mag-issue ng termination status kay employee. So, baka i-terminate niya na lang for violation of fidelity clause, serious misconduct, yung ganyan, no? Tsaka yung abandonment of work, no? Tutuluyan. So pag nag-verify ngayon si employer nito na employee doon sa kanyang current employer, sasabihin ng terminated ang status niya, no? At hindi lang AWOL, no? Hindi lang AWOL. Although AWOL is really a bad thing kapag yan ang feedback ng dati mong employer. Ngayon naman, kung halimbawang pagkaintindi ni empleyado, AWOL siya, terminated na siya, si HR naman, pareha sila nang iniisip na AWOL, terminated na, then most probably, okay lang, walang magiging gulo kung mag-apply si empleyado sa ibang kumpanya. Kasi kung titingnan mo, wala naman ang mag-object dyan, no? Pero you are both playing with fire kasi hindi mo alam, baka mas may marunong na umupo bigla doon at nakita yung status mo. So we cannot really say, no? Yan ang magiging issue natin dyan. Ngayon, kung ang empleyado kasi dapat na nag-AWOL, yan ay kung HR ka, ikaw yung magdidirect sa kanya to report for work. Pagkatapos mong bigyan ng notice to explain. Pag nag-report kasi yan, AWOL lang yan, violation niya. So malamang either written reprimand lang yan or suspension lang, no? But not termination kasi AWOL lang naman yan for a few days, di ba? Cavite Apparel case versus NLRC yata yan sinasabi ng ating Supreme Court, no?
Ngayon, kapag talagang hindi pumasok, i-issuehan mo yan ng abandonment of work, no? Ganun ang sistema mayayari. So, kung halimbawa ang empleyado na on AWOL, nag-progress yung kanyang kaso into abandonment of work dahil marunong ang HR, then pag nakatanggap si employee ng notice of termination for abandonment of work, pwede ka mag-apply sa iba. Na wala na magbabawal sa iyo kasi na-cut na ang tinatawag nating vinculum juris, no? Yung relationship ninyo, no? Yung relationship created by law, yung vinculum juris, na-cut na, naputol na, wala na kayong employer-employer relationship, you're now free to go. Diba, para ka nakipagrelasyon, ay nag-break na kayo, na-annul na yung kasal ninyo, then you're free to engage in other relationships. Parang ganun lang naman yon. Kaya, ang pag-apply sa ibang trabaho after AWOL, ingatan din ninyo kasi yan ay pwede mag-result in termination status sa inyong kumpanya pag nag-verify. Although, technically, wala namang nagbabawal sa inyo kung gusto nyo talagang mag-apply. But, matatarnish yung record ninyo. Kasi, yun na nga, there should be no restraint in trade naman. Kung gusto mo talagang maghanap na ng iba, and okay naman sa'yo na bad record ka sa previous company mo, so be it. Pero, pwede kang singilin ng damages kapag may danyos kang nagawa, gaya ng hindi ka nakapag-turnover, wala kang rendering na maayos, na kasi under sa Article 300 ng ating Labor Code, kung umalis ka sa kumpanya, dapat magbigay ka ng 30-day prior notice. So again guys, I hope you learned something from this video, and it's really a good thing for you to get a good perspective about absence without official leave, or AWOL, in relation to abandonment of work. And of course, again, it was Article 300 in relation to resignation, you know. And from the bottom of my heart, I really thank you for watching this video and for being with my channel, with the Facebook page. And if you find this information helpful, you may share this with your friends, your family members, your loved ones, relatives, etc., or anybody you think may benefit from this information. And again, I hope to see you in my next video. God bless.